Ewan ko kung may papaliwanag ko ng may papaintindi ko yung nasa isip ko. Kasi tungkol dun sa, Brother Chai, sa sinabi mo kanina na, diba, geological, yung mga nahuhukay nila ng mga fossil, evidence na ng mga nakasulat sa Bible. Tama yun. Pero kasi bilang mas marami kang nabasang libro kaysa sa akin tungkol sa religion, kasi nakakita ako ng napaka-significant na connection ng science at sa Bible, sa religion. Katulad halimbawa ng kapag di ba lahat tayo ay binubuo ng maliliit na particles na kung mas titignan pa natin sa mas maliliit pa, energy lang tayong lahat. Yun yung sabi sa science. Na kapag binasa mo pa yung iba't ibang mga nakasulat sa mga libro ng siyensya, yung isip natin napakamakapangyarihan. At isa pa, ang pagsamba na nakasulat sa Biblia ay sa pamamagitan ng pag-aawitan at, di ba, pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Na make sense kapag inisip mo na lahat ng pag-aawitan or kahit anong mga spell or mga sinasabi nilang panalangin, nagiging sound. Kumbaga, ewan ko, hindi ko ma-explain pero nakakita ka rin ba ng ganong connection sa science at sa religion? Kasi laging debate yan magkakontra ang siyensya at religion kung hindi mo iintindihing mabuti. Para sa akin hindi ko sinasabing tama yung napapansin ko kasi syempre limitado lang din ang alam nating lahat. Pero yun nga, yun tama si Sir Jero. Sabi frequency and vibration, di ba? Kung titignan mo sa science, lahat frequency, vibration, na lahat pati yung kay Tesla, lahat ng research niya ay tungkol doon. At kung pakikinggan mo rin naman ang sinasabi ng Biblia na mag-awitan, di ba, makinig sa mga aral, ganun din naman. Kasi kung walang pag-aawitan, walang sound vibration. Kumbaga, sa tingin ko, meron bilang naniniwala tayo sa fact na kumbaga may evidence ng science. Sa religion, sa Bible, parang sa tingin ng iba, walang connection kasi walang scientific explanation. Pero, what if meron? Lahat ng sinasabi sa kahit anumang religious na libro, sa tingin ko, merong connection ng science or yun nga, religion at science ay connecta sa isa't isa. Ang tanong ko, bilang marami ka ng nabasang libro tungkol sa religion at syempre sa science, may napapansin ka na rin bang mga ganong klaseng connection? Marami, brother. Sobrang dami. Sobrang dami. Tinan mo, tulad nun. Yung halimbawa lang, yung order na meron sa universe, maiintindihan mo Kasi, di ba, sa mga lumang libro, ang sinasabi, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapos, siya ang naglatag ng balantok ng lupa, siya ang naglagay ng batas sa tubig para wag salangsangin ng kanyang utos para hindi pumunta sa tubig, yung tubig sa lupa. Tapos, tayo'y nakalutang sa kawalan, 'di ba? Ang daming bagay na na sinasabi sa mga lumang libro na alam mo sumasang-ayon sa siyensya. Pero syempre kailangan mo rin consider kasi na yung mga taong sumulat kasi nung mga lumang libro na 'yan, wala pa sila nung mga konsepto na meron tayo ngayon, lalo na yung mga discoveries natin ngayon Wala pa sila nun So they're trying to explain so many things na hindi pa nila alam kung paano i-describe by means of words through the words that they just understand during their time. Pinipilit nilang ipaliwanag lahat ng mga bagay na hindi pa nila nakikita
at hindi nila kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng salita na naiintindihan lang nila dun sa limitadong isip nila nung mga unang panahon. Kasi wala namang quantum physics sa sa panahon nila eh. Walang astrophysics sa panahon nila. 'Di ba? Alam mo, sobrang daming siyensya, parts ng science na meron sa atin ngayon na wala nung panahon nila. So ngayon, pinipilit lang nilang ipaunawa yung mga bagay na naiintindihan nila gamit yung mga salita na available lang sa kanila nung mga panahon na yun. So understood talaga na sobrang daming bagay na hindi nila naiintindihan, kaya hindi nila napapangalanan ng eksakto at hindi nila na-describe ng eksakto, pero they tried their best para ipaliwanag sa paraang maiintindihan ng mga tao nung panahon nila yung mga bagay na naiintindihan nila. Ngayon, maiintindihan natin, sobrang daming bagong breakthrough sa panahon natin ngayon na hindi katulad ng mga panahon nila noon. Pa-mute muna, Crispin Pampanga. Pa-mute muna, Crispin Pampanga. May nagsasalitang bata. Crispin Pampanga. Pa-mute muna. So, yun. Sa Attorney Ace. Attorney Ace, hello. Attorney Ace Horado. Sa pinaka-paborito kong tao sa buong mundo. Anyways, yun ang sagot ko ron. Yung maraming correlation, yung mga lumang libro sa mga bagong siyensya. Maraming correlation. It just so happen nga lang na isinulat yung mga lumang libro na yan nung mga panahon na wala pa itong mga discoveries na meron tayo ngayon. Go, follow up. Sa follow-up question, wala akong follow-up question, pero susundan ko lang siguro yung sinabi mo tungkol dun sa, di ba, yung Wall of Jericho. Nung giniba yun, lumigid sila ng 7 beses nga ba yun? Di ba? Kumbaga, kung iisipin mo, ano naman kung hindi mo iintindihin talaga yung nangyari? Bakit nangyari yun? Bakit ganun? Parang Pero magic may nga eh. vibration. Parang magic. Alam mo, meron silang Parang magic. naiintindihan noon na hindi natin naiintindihan ngayon. Tungkol sa technology nila nung unang panahon. Hindi ko rin alam kung paano eh. Kasi tinan mo, ang daming bagay na naiintindihan nila noon na hindi natin naiintindihan ngayon. Kung paano nila nagagawa noon. Kasi ngayon, pwede nating magawa yung mga bagay na ginagawa nila noon sa paraan natin ngayon eh. Pero yung paraan nila noon, hindi natin alam eh. Katulad yan, sinasabi mo, Walls of Jericho, di ba? So, merong malakas na tunog noon eh. Merong malakas na tunog noon eh. Ngayon, alam mo na yung sound, nagpo-produce ng frequency yan. Tapos at the same time, merong pag-aaral ang mga scientifico na nakakapag-produce ng levitational effect, levitating effect, yung sounds. Ngayon, that being said, nakakapagpalutang pala ng mga bagay-bagay ang tunog nang hindi naman natin alam bilang ordinaryong tao. Hindi natin alam yun bilang ordinaryong tao. Maliban na lang, nag-aaral ka talaga ng physics at maliban na lang, nag-research ka talaga ng gusto, tsaka mo lang maintindihan, nakakapagpalutang pala ng mga bagay-bagay yung sounds. Nang hindi natin alam kung paano. Lalo na yung mga malalaking bato, napapalutang eh. Eto na mo, isipin mo na lang to yung Pyramid of Egypt, may approximately 1,000 taon daw yan nung ginawa eh. 1,000 taon nung ginawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano yung mga ginamit nilang mga tools noon, kung paano nila naputol yung mga bato na yan galing sa parang 600 miles, 600 kilometers, mula dun sa kung saan man sila nandun, papunta dun sa kung saan nila inassemble yung Pyramid of Egypt. Hindi natin makita kung paano nila nilipat, pero hindi rin natin makita kung paano nila pinutol. Yung mga bato na yun na kasing lalaki ng bahay, isang pirasong bato kasing laki ng bahay. Tapos patong-patong, tapos ang dami. Tapos nakagawa sila ngayon ng isang monolithic structure na sobrang laki, sobrang taas, pero sobrang accurate din. Na hindi natin alam kung paano nila nagawa nung panahon nila. Ngayon, kaya na natin gawin yun with our modern technology. Ang hindi lang natin alam kung paano nila ginawa nung panahon nila. So, ibig sabihin, meron palang mga technology noon na hindi natin naiintindihan ngayon na kaya nating i-mimic yung nagagawa ng technology na yun noon sa panahon natin ngayon using our modern tools. Pero kung paano nila ginawa yun nung panahon nila, hindi natin alam. Hindi natin alam. Ako, feeling ko, maring mali ako dito. Feeling ko, maring mali ako dito. Ang pakiramdam ko, yung, anong tawag dito? Yung Library of Alexandria, feeling ko nandun yun. Kaso nasunog eh. 80% daw ng karunungan ng mundo nandun eh. Noong mga panahon nila. 80% ng karunungan ng mundo na wala dahil doon sa nasunog na, dahil doon sa Library of Alexandria. Ngayon,
Hindi ko alam paano nila nakuha yung 80% na yun eh. Hindi ko rin alam paano nila nakuha yun eh. Pero yun ang alleged eh, di ba? Pero alam mo, diretso, maraming technology at maraming karunungan ang nawala over time. Ang pinakamagandang halimbawa na lang, Biblia tayo, yung mga karunungan ni Solomon. Tingnan mo, pinakamatalinong tao sa mundo, pero iilang pirasong libro lang ay sinulat niya. Iilang pirasong libro lang sinulat niya. Eh, anong conclusion ngayon na ang magagawa mo tungkol dun? Di ang labas nun, dinala niya sa libingan halos lahat ng karunungan niya. Bukod dun sa ilang pirasong mga librong isinulat niya. Tama. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Yun lang siguro kung may itatanong pa akong iba, baka mamaya na lang. Salamat, brother. Salamat. Okay, sige. Yan lang. Sakto. Ilang oras ba to? Isang oras na, sakto. Sige. End live muna ako. End live.